Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Napaka-stricto niyan eh. Pero nakita natin that it is entirely possible na kapag kasundo mo ang Kongreso, then martial law can be even extended later on. The first Marcos administration nagdeklara ng martial law para hindi na siya tumakbo uli muna for the presidency. Tapos he set the conditions para tuloy-tuloy yung kanyang term. Kasi patapos na siya by that time, di ba? So eventually, nagkaroon ng bagong saligang batas, nagkaroon siya ng additional powers, including the power to make laws, including the power later on to na judicial power na mag-issue siya ng arrest, search, and seizure order. Alala nyo yun? Yung ASON, tawag namin noon. So, meron siyang judicial power, meron siyang power to make, tapos siya pa yung presidente. Itong ibinahagi ni former Press Secretary Attorney Trixie Angeles sa naging kaganapan noong martial law sa ilalim ng dating administrasyong Marcos Sr. At sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa politika, gaya ng tangkang pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, may uugnay ito sa martial law na layong palawigin di umano ng kasalukuyang administrasyon ng termino nito. Ani Trixie, kinakailangan ng malaking pondo para baguhin ang konstitusyon, gaya na lang ng PI na maagang nasupalpal dahil sa umano'y manumalyang pangangalap ng pirma sa taong bayan para sa charter change. Masyadong malaki yung binuhos nilang pera para baguhin ang saligang batas para malimita dito. Besides, alam natin na kahit paano papasok yan either through a constitutional convention or through a constituent assembly. So if you put all of that together, imposible na na walang term extension, imposible na walang charter change. And we already see and hear na yun na po ang pinag-uusapan kahit sa Kamara among themselves. Yun na daw ang pinag-uusapan among themselves. Ito, term extension. Grabing kakapal na mukha. Ang kakapal na mukha nitong mga kongresista natin, akala talaga nila this time walang papalag. Porket kontrolado nila ng pera ang bawat isa sa kanila. Siguro naisip nila pera lang ang katapat ng mga kongresista. Naniniwala lang na hubo kayo na ang katapat po ng ating mga mambabatas ay pera-pera lang? Ipatupad ang term extension ng administrasyon ay mapapabilang din anya dito ang lahat ng opisyal ng gobyerno kahit papatapos na ang panunungkulan ng isang kawari ng pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda. Alam nyo, paano ho ba may papatupad itong martial law? Alam nyo, ang pwedeng kumontra ho kay Marcos just in case i-declare niya yung martial law. Walang iba kung hindi ang mga mambabatas. Tanungin ko kayo, sa tingin nyo, eto sa tingin nyo lang naman sa tingin nyo ba kung sakasakali magdeklara ng martial law etong ating presidente, sa tingin nyo merong mambabatas na kokontra sa kanya? Hindi, ako nagtatanong lang Sa tingin nyo itong mga amuyong na to na nakapaligid kay Marcos, sa tingin niyo tatanggi ho sila? Tandaan ninyo, pagka yan po ay nag-declare na martial law, pwede na hong baguhin niya ng lahat ng batas na gusto niya nang ipatupad. Wala na ho. Wala na. Ibig sabihin, kayang-kaya nang manipulahin lahat. Lahat ng bagay, kaya nga martial law Wala na ho tayong say. Kung ano sabihin nila sa gobyerno, yun na yun. So, in other words, tatagal po ng gaano katagal yan. Aabot na siguro yan, siguro by that time. Halimbawa lang 6 na taon, si 2028. Tapos bago martial law. Tuloy-tuloy na another 6 years 'yun. Siguro by that time, yung perang pinapakalat ng ni Tambaluslos, gaganda na imahe niya noon by that time. Mantakin mo 12 years ka nang namamahagi ng limpak-limpak na salapi. Hindi lamang po sa mga vlogger, di umano pero may umamin na. Pero di umano naman na siya ay nagbayad. Hindi pa naman tayo sigurado kung siya yun. Pero sino pa ba? Hindi lang tayo sigurado. So in 12 years, by that time siguro sa dami ng vlogger na humahalik sa kanilang puwet, sigurado maganda na imahe niyan, di ba? After nun, pwede na siyang tumakbong presidente. Malamang sa malamang, dahil napaganda niya, nabili niya na lahat ng network, lahat ng media, except ang SMNI, sure na yan. Maganda na imahe niya by that time. By that time, pagtakbo niyang presidente, 6 na taon. That's another, bali total of 18 years from 22.
Di ba? 666. Oy, naku, demonyo na yun. Sakto-sakto, pandemonyo yung ano. In 3 term na 6 years. So, that's 6, 12, 18 years. After nun, pwede na siguro tumakbo si Sandro Marcos. So, another 6 years. Mantakin mo, that's 24 years under the leadership of this government. Kayo, kung masaya naman kayo ngayon, kayo ba, ito mamamayang Pilipino, kayo ho ang tatanungin ko, kayong mamamayang Pilipino ang tatanungin ko, masaya po ba kayo ngayon? Kung masaya po kayo ngayon, masaya kayo sa laglag bala, masaya kayo sa surot, masaya kayo sa taas ng presyo ng bilihin, sa mahal na bugas, kung masaya kayo sa daga, kung masaya kayo sa kaliwat ka ng riding in tandem, kung masaya kayo, tuloy-tuloy natin to for another how many years? 24, di ba? Gawin na natin 24 years na ganito. Hanggang ang itsura na ng Pilipinas yung tipong merong nang naglalakad na mga bangag sa kalsada. Gusto niyo yon? Yung tipong yung mga mayayaman, sobrang yayaman na at untouchable na sila. At tayo mga nasa middle class, nasa mahirap na. Gusto nyo? Kayo hong bahala. Kung gusto ninyo, wala naman po problema, wag na ho kayo magsalita. Tumahimik na lang kayo, sabi nga ni Makabobo. Tumahimik na lang tayo. Suportahan na lang natin ng gobyerno kahit puro katarantaduhan ang ginagawa. Ganun ang gusto nyo mangyari sa isang Republic of the Philippines. Republic tayo So may kalayaan tayo magsalita. Inang Republic yan. Hayop talaga. Sa lagay na yan, nauna ka na ha. Nauna ka pa na yan. Paano kung hindi ka pa nauna? Mantakin mo yun? Nauna ka na yan ha. Sa pool sa video, ang aktwal na pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves. Nadakip siya ng Interpol sa bansang Timor-Leste matapos ang halos 1 taong pagtatago. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dong. Naglalaro pa ng golf si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. nang palibutan siya ng mga tauhan ng National Central Bureau ng Interpol sa Dili, Timor-Leste alas 4 ng hapon kahapon. Sa driving range na ito, madalas daw magpalipas ng oras ang dating mambabatas. Kaya dito siya tiniktikan hanggang mahuli. Inaresto si Teves sa bisa ng red notice ng Interpol dahil sa nakabinding warrant of arrest laban sa kanya dito sa Pilipinas, bunsod ng patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa sa mismong bahay nito noong March 4, 2023. Sa ngayon, hawak na ng Timores Police si Teves. May pinadala na ring delegasyon ng Pilipinas sa Timor-Leste kung paano siya ibabalik pauwi dito sa bansa. Sa ngayon, walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. Pero ayon sa Department of Justice, pwede pa ring ipa-extradite o ipa-deporta lang ang dating mambabatas. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala na siyang valid passport. Hindi nyo nga nakikita, eksena? Walang extradition tayo sa Timor-Leste. Wala din naman kasing warrant. Kaya nga hindi pwedeng mag-utos etong DOJ sa Timor-Leste. Ano nangyayari? Ano ginawa ni Remulla para mag-request o magkaroon ng red notice? Anong ginawa niya? Nilakad niya ang anti-terror na law o yung Anti-Terror Council na mag-decide na gawin terorista. That's the only reason why Timor-Leste accepted that request. Kasi nga po, dinesignate siyang terrorist. Which is, hindi naman po yan korte na nagsasabing guilty siya. Naintindihan natin? Yan po ay desisyon ng executive, ang mga membro ho niyan, mga opisyal sa executive branch, hindi ho judiciary. Okay? Linawin ho natin. Kaya nga, pansinin ninyo, hindi binabanggit dito o hindi inilalaban ng DOJ. Sandali, may warrant of arrest yan. Kaya nga, medyo lumiligwak sila doon sa issue ng extradite. Bakit? Kasi nga walang warrant. Ano meron? Red notice. Kaya nga, sinasabi nila, maganda siguro i-deport nyo na lang. O, ang tanong ko sa inyo, ano ang deportation? Ibig sabihin ba may kasalanan ka pag pumasok ka sa isang bansa at dineport ka? Tanungin ko kayo, maraming dahilan na madideport ka o mula sa ibang bansa. Basta magsinungaling ka lang. Halimbawa, sinabi mong, di ba meron yung custom declaration na kailangan may certain amount of pera, tapos hindi mo dineclare, tapos itinago mo. There's a malice na talagang ipuslit mo yung amount na yon. Pwede kang i-deport nun. Bakit? Tinatarantado mo yung bansa, kaya ka i-deport. But it doesn't mean you are a criminal. Gets ninyo? Or maybe nakitaan ng maling pagsagot mo nung tinanong ka, saan ka ba titira?
titira ako sa Hilton Hotel. Tapos wala ka namang booking sa Hilton Hotel. Yung pala, matutulog ka lang kay Randel Bunagan. Ay, nagsisinungaling to. O ilang buwan ka dito? O sinabi mo, hindi, 1 linggo lang ako. Pero yung ticket mong papauwi, 6 months. So, pwede ka ngayon desisyonan ng immigration. Sandali, sinungaling tong animal na to Ay, deport kita. Pwede yun eh. They have the capacity or the right to do it. Yung kaya nga yun ang sinasabi ngayon nitong gobyerno natin. Huwag nyo nang patagalin. Hindi na nga nila nilalaban yung extradite eh. Bakit? Wala silang mailalaban eh. Ang dating talaga, na-red notice na. Ayan na. Paano na, ano na usapan? I-deport ka ba namin o hindi? Nasa desisyon na ngayon ng Timor-Leste yun. Nakikita ninyo? Nakikita ninyo yung bigat kung bakit ko sinasabi sa inyong there is a silent martial law? Ang linaw ho nun. At akala natin napaka-stricto niyan eh. Pero nakikita na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.